10:00 na ng gabi nang maisipan kong maligo. Tahimik ang buong bahay, masyadong ang tahimik. Wala si mama, naka-night shift siya sa ospital. Wala rin si kuya, nasa kaibigan daw matutulog. Ako lang mag-isa, alam kong dapat matulog na ako, pero ang lagkit ng pakiramdam ko, parang may alikabok sa buong katawan. Kaya't nagtungo ako sa banyo, mainit-init pa ang tubig sa shower. Pikit mata akong tumapat sa ilalim nito, tinatanggal ang pagod sa buong katawan. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig akong boses, Ella. Tumigil ako, hinawi ko ang tubig sa mukha ko, pinakinggang mabuti, Ella, anak. Boses ni mama yon, napakunot no ako. Ma? Sandali lang po. Sigaw ko, wala akong narinig na sagot. Mayabag lang. Mabagal. Parang naglalakad palayo, bilis-bilis kong tinapos ang paliligo. Nilaplap ko ang tuwalya, binuksan ang pinto ng banyo. Ma? Tawag ko habang pinupunasan ang sarili, tahimik, sumilip ako sa sala. Bukas ang ilaw sa kusina, pero walang tao. Lumabas ako sa hallway. Ma, akala ko ba may duty ka? Nagsimulang lumamig ang likod ko. Lumingon ako sa pinto, nakalock. Hindi yon nabuksan. Wala ring ibang sapatos sa may pintuan kundi yung akin. Tumakbo ako sa kwarto, kinuha ang cellphone. Tinawagan ko si mama, nag-ring. Mga 3 beses bago sinagot, "Oh Ella, bakit? Ma, umuwi ka ba?" Tanong ko, nanginginig ang boses ko, "Ha? Hindi. Andito pa ako sa ospital." Break lang ako saglit. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Hindi ako nakasagot agad, Ella. Anong meron? Wala po. Akala ko lang po, umuwi kayo. May narinig kasi akong naputol ang sasabihin ko. Kasi sa kabilang dulo ng hallway, sa tapat ng kwarto ni kuya, may nakatayo, mataas, mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan ng anino. Pero ramdam ko. Nakatingin siya sa akin, napaatras ako. Napakapit ako sa pader. May tao sa bahay. Tumakbo ka na, Ella. Lumabas ka dyan. Pero hindi ako makagalaw. Ang nilalang ay unti-unting lumapit. Hindi ito naglalakad, parang dumudulas lang sa sahig. Walang ingay, walang yabag. Pero naririnig ko ang bulong. Boses ng mama ko, "Anak. Halika rito." Nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung umiiyak na ako o natatay sa takot, pero napasigaw ako at binagsak ang cellphone. Tumakbo ako palabas ng bahay, nakapaa, basang-basa, may tuwalya lang. Lumabas ako sa kalsada at tumakbo sa pinakamalapit na tindahan. Doon ako nakitawag ulit kay mama. Umiiyak ako, hindi ko na mapaliwanag ng maayos. Makalipas ang 30 minuto, dumating si mama. Kasama ang isa niyang kasamahan sa ospital. Umuwi kami, wala raw silang nakita sa loob. Lahat ng pinto nakalock. Lahat ng bintana sarado. Pero alam kong may tumawag sa akin, at hanggang ngayon, tuwing naliligo ako sa gabi, lagi kong pinapatay agad ang shower kapag may narinig akong kahit anong tunog. Dahil minsan, boses iyon ng taong matagal nang wala sa bahay, o mas malala, boses ng hindi ko dapat marinig.